Alright, maganda tong pag-uusapan natin ngayon mga tol. Since itong nakaraan ay ipinagdiriwang ng Pilipinas yung ating pagkakapanalo noong 2016 sa arbitration, meron tayong arbitral award mga tol. Alamin natin ano nga ba ang nilalaman ng 2016 arbitral award, no? Yan ang ating tatalakayin ngayon at syempre panonoorin mula rito sa Net25. Mas maganda mga kapatid kasi na e-educate tayong lahat, no? Mas maganda rin syempre mga tol, bawat isa sa atin, hindi lang ako, pati kayo, lahat sana ng mga Pilipino mga tol, no? Ay nalalaman yung tungkol dito, yung pagkakapanalo ng Pilipinas at ito'y gaano ba kahalaga para sa atin, no? Dapat natin malaman yan, no? At lalong-lalo na dun sa mga sa mga tila ba walang pakialam, no? Kaya etong panonoorin natin mula rito sa Net25 News, alright? Inalala ng Pilipinas at mga kaalyado ang pagkakapanalo nito sa 2016 arbitral ruling na bumabasura sa pag-aangkin ng China sa South China Sea, mga kapatid, no? Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nitong Sabado, Hulyo 12, pinagdiwang ng Pilipinas at ng ibang bansa ang ika-9 na anibersaryo ng pagkakaloob ng Permanent Court of Arbitration o PCA ng Arbitral Award sa Pilipinas. So yan ang number 1 nating tandaan. Nanalo tayo July 12, 2016. Kumbaga yan yung anibersaryo. 9 years na, no? 9 years na mga kapatid nang mapasakamay natin ang tagumpay. Subalit tulad nga nung sinabi ko nitong mga nakaraan, parang hindi natin maramdaman yung tagumpay kasi mga tol, magpahanggang ngayon nandiyan pa rin sila at nakakaranas pa rin tayo ng mga pangaharas. Kung saan pinawalang bisa nito ang claims ng China sa South China Sea. Ngayong gabi ating alamin kung ano ang mga nilalaman ng award na ito at bakit ito mahalaga sa soberanya ng ating bansa. Yan. O para sa mga para sa mga walang pakialam diyan dahil kumakampi sa mga politikong pro-China, alamin natin to. Taong 2016 ang inilabas ng PCA sa The Hague sa the Netherlands ang kanilang ruling alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ito ang naging tugon ng PCA sa kasong inihain ng Pilipinas laban sa 9-dash line ng China na sumasakop sa halos 90% ng South China Sea noong taong 2013. Kasi grabe naman kasi mga tol, di ba? Kahit nga elementary yan, tanungin mo hindi naman po pwede itong ganito Biruin mo mga tol, napakalaki nitong dagat na to. Pwede mo nga ipasok pa dyan ng Pilipinas Diba? Pwede mong ipasok pa dyan ng Pilipinas. Ganito kalaki yung inaangkin ng China. No? Hindi itong linya na yan kasi 9-dash line lang Kaya ganun-ganun lang Malalaking guhit yan. Pero ganito kalaki yung sinasakop nila mga tol. Internal waters daw nila yan mga tol. Hindi exclusive economic zone Hindi exclusive economic zone. Territorial waters. Meaning, yan mga tol. Gumagana dyan maging yung batas nila doon sa bansa nila. Kumbaga nasasakop yan ng kanilang bansa. Yan ang pagkakakilala nila dyan. Simula noong 2009 kasi naging aktibo ang China sa pagpapalawak ng impluwensya nito sa karagatan sa pamamagitan ng panghaharas ng militar, Coast Guard at maritime militia vessels nito sa mga foreign ships. Hindi pa si Xi Jinping ang presidente noon mga tol. No? Pero 2009 sila nagsisimula. Kaya nga 2009 din ata mga tol, ipinasadsad ni Joseph Estrada ni dating President Erap yung BRP Sierra Madre dito sa may Ayungin Shoal. Yun yung panahon na yun na isinadsad natin para maging outpost. Ngayon, nabubulok na mga tol. Pero mo, ilang taon nang bibilangin mo, hindi man lang natin na-develop, hindi man lang natin na pagandaman lang o kaya naging permanent shelter na talaga yun doon. May ulat na rin ng mga maritime experts na nakapagtayo na ang China ng mga artificial islands at base militar sa South China Sea at ang masaklap pa ay inaabuso umano nito ang pagkuha ng mga resources na matatagpuan sa lugar katulad ng langis. Para matigil ito ay minabuti ng PCA na ideklara ang mga sumusunod na 2016 arbitral ruling nito. Una, ideklara na walang legal na basihan ang historic rights at resources sa loob ng 9-dash line.
Pangalawa, hindi sakop ng 200 Nautical Mile Exclusive Economic Zone o EEZ ng China ang mga inaangking teritoryo nito sa Spratly Islands. Mga tol, hindi galing sa atin yan ha. Ito'y galing sa PCA o Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands mga tol. Ito yung sabi the ruling. Key takeaways. The Permanent Court of Arbitration 479-page ruling was overwhelmingly favorable to the Philippines' position, ruling several elements of China's claim in the South China Sea unlawful. Diba? Labag sa batas mga tol. Ito yung key findings of the ruling include China's claim to historic rights and resources within its 9-dash line have no legal basis. Walang legal na basehan yung kiniklaim nila na historic rights daw nila yung 9-dash line. Diba? Yung halos kabuuan ng South China Sea, sinasabi nila meron daw silang tawag dito, historical claim o historical rights. Diba? Self-serving masyado kasi yun eh. Kumbaga parang halimbawa mga tol para sa lahat ng mga kababayan natin na medyo mababa ang comprehension. Halimbawa na lang meron kang lupain, meron kang titulo, 'di ba? May titulo ka, legal sa batas yung lupain mo. Bigla na lang meron darating at aangkin ng lupa mo at sinasabing yung lupang daw yun ay ipinamana sa kanya ng kanyang mga ninuno. Hinahanapan mo ng papeles, ng titulo, ang sasabihin niya, hindi, nakasulat yan dito sa lumang notebook, lumang diary ng lolo ng lolo ko, iniingatan to. At sinasabing itong lupang to ay amin. Pwede ba yun? Historical claims, historical rights? Dapat meron kang legal na basehan. So yun ang problema ng China. Napaka self-serving niyang claim nilang yan. None of China's claimed land features in the Spratly Islands are an islands capable of generating a 200 nautical miles exclusive economic zone. Sabing ganun mga tol. Pangatlo, nilabag ng China ang sovereign rights ng Pilipinas sa pamamagitan ng panghihimasok sa oil exploration activities, pagbabawal sa fishing activities, at pagsasagawa ng land reclamation na nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Dami nilang nilabag, di ba? Doon pa lang sa may Baho de Masinloc yung pagbabawal nila sa mga mangingisda natin na mangisda doon, against the law yun mga tol. Kasi itong Baho de Masinloc o itong Scarborough Shoal, yan ay traditional fishing ground ng mga mangingisda ng mga iba't ibang mga bansa. So hindi lang nila pag-aari yun. No, ang ginawa nila mga tol, inangkin nila ng buo at wala na silang pinapapasok na ibang bansa doon. Diba? Kumbaga sa lugar ninyo merong poso na para dapat sa isang buong community, merong isang pamilya na umaangkin lang nun. Diba? Ayan China's claims to historical rights and resources within its 9-dash line have no legal basis. None of China's claimed land features in the Spratly Islands are an island capable of generating a 200 nautical mile exclusive economic zone. Ito na pala yung binasa natin kanina. At panghuli, nilabag ng China ang marine environmental obligations ito sa UNCLOS dahil isinapeligro nito ang coral reef environment sa isinagawang land reclamation activities ng Beijing. Sa arbitral ruling na ito na rin ang naging saligan ng Pilipinas para magpasa ng batas na magpapatibay sa soberanya ng bansa sa mga maritime territories. Ilan sa mga batas ay ang Philippine Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin kinikilala ng China ang mga maritime policies ng Pilipinas. Tigas no? Kasama na ang 2016 arbitral ruling ng PCA. Ang ano lang kasi mga tol, China ay isang higanting bansa. Meron silang malakas na puwersa, meron silang malakas na sandatahan mga tol. Kaya siga sila. Kung ikukumpara ulit para mas ma-reach ng ating mga kababayan na medyo mahina ang comprehension. Kung ikukumpara natin sa isang lugar, merong batas dito, may mayor, may congressman, merong mga pulis. Pero merong isang makapangyarihang tao na dahil nga makapangyarihan siya, malaki siya, mga tol, mayaman, kaya niyang kontrolin yung mga batas doon. No, parang ganoon mga tol. Well, dito hindi nila kinokontrol sa pamamagitan ng kanilang yaman. Kinokontrol nila sa pamamagitan ng kanilang impluwensya. Diba? Sa mga bansa, hindi masyadong makaangal. Paano? Malakas ang impluwensya ng China, mga tol.
Marami silang produkto, marami silang mga, alam mo yun, sila ang trade partner ng iba't ibang mga bansa. Tapos nagsasagawa sila ng mga proyekto dyan sa mga bansang yan. Meron silang mga ibinibigay, mga dinodonate. At the same time mga tol, napakalaki ng puwersa nila. Na kung ikaw ay lalabag sa kanila, pwede ka nilang pag-initan at ikaw ang haharasin at babrasuhin nila. Ganon ang nangyayari mga tol. Diba? Yan ang problema ng Pilipinas ngayon. Para kasi sa China, isang piraso lamang ng papel ang naturang arbitral ruling. Para sa China and para sa dating presidente natin mga tol, isang piraso ng papel lang yan na pwede nga daw niyang itapon sa basurahan. Kumbaga ine-echo niya lang yung sinasabi ng China Inuulit lang Para kasi sa China, isang piraso lamang ng papel ang naturang arbitral ruling. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, dahil sa reaksyon na ito ng China, naalala ko bigla si Pinoy dito. Teka, naalala ko na si Pinoy. Nakaganon siya Akala mo may kinakamayan Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, dahil sa reaksyon na ito ng China, maituturing na iligal, puwersahan at agresibong ikikilos ng China sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Mula rito, masasabing bahagi na ng identidad ng Pilipinas ang ipinagkaloob na 2016 arbitral ruling dahil ito ang pinanghahawakan ng bansa para ipagtanggol ang soberanya nito. Dito rin kumukuha ng suporta ang Pilipinas mula sa ibang bansa na may nais isulong ang rules-based international order. Alright mga kapatid, naiintindihan natin mga tol kung ano yung mga nilalaman nitong 2016 Arbitral Award. Napakahalaga nito mga kapatid sa Pilipinas. Napakahalaga nito sa atin. Do ang pagkakilala ng China rito, isang perasong papel mga tol. Nakakahiya kung mismo ang presidente natin mga tol na dapat siya ang nagtatanggol dito sa ating karapatan. Ganun din ang pagkilala dito sa Arbitral Award na to. Kaya sana mga tol, sana yung mga susunod pang Pangulo ng Pilipinas ay wag magiging ganun. Kasi kung tatanungin ako mga kapatid, kung ako lang naman ang tatanungin, ewan ko kung ano magiging paningin nyo Yun na pagtataksil sa bayan yun Diba? Pagtataksil sa bayan yun, biruin mo, meron ka na nga pinanghahawakan Meron ka na nga pinanghahawakan na pwede mo maging basis o basehan Itatapon mo pa sa basurahan, diba? Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa baba. Okay, so hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.